Ito, pakilala natin ang ating idol na si Jay Sonza. Sir Jay, magandang gabi. Mayong gabi kaninyong tulo, no? Yeah. Lipay ko nga inyo kong giapil-apil inyong sabot-sabot karong gabi. Nako, mayong gabi, Sir Jay. Oo. Hindi kami prepared sa Chinese. Hoy, welcome to Davao, ha? Thank you, Welcome to Davao. It's our... Madayaw nga gabi kaninyo kamayo. Ayan. Sir Jay, kamusta naman po ang inyong kadayawan experience sa Davao? Sabay-sabay kasi, kadayawan dito, kasi gitna kami. Kadayawan sa Davao City, tapos Tingpu po sa North Cotabato. Nasa Davao del Sur kami, gitna yan. So, sabay din, harvest time ng mga prutas. Opo. Nakita ko, busy-busy kayo over the last several days. Yes. Ayayin ko sana kayong, Mamasyal-pasyal ba? masyal naman doon sa amin. Nako, Kagabi iniisip ko, sabi ko bukas ng umaga, susunduin ko kayo. Madaling araw pa lang, binulabog na kayo yata rito eh. Live na kami, madaling araw pala, Sir Jay. Sabi ko ganun, nagising ako 2:30 eh. Normal lang gising ko yun. Maya-maya, sabi ko, uy, Naka-live na. ang aga ni Master, ikaw ang unang-unang nakakita ko eh. Ako po yung pinakauna nag-live. Talagang mukhang dito yung, nandito na rin kayo, no? Opo, dito na po kami titira, Sir Jay. At, Sige. mapansin Ilang nyo, araw? 7 araw. Isang linggo na kami dito. 7 araw na tayo ngayon, dito. isang linggo na namin. At Nagbabantay. at mukhang kukuha na po kami ng bahay dyan sa may Camellia ata. Dito, makakasama niyo yung mga pulis na intel ni Torre. Bahay natin. May intel ni Torre doon, tapos may intel, tayo naman, may intel doon, kami yun. Okay, yun. Ako gusto ko sa Glory Mountain. Glory Mountain. Sarap doon, malamig. Uy, marami. Pero Parang ikaw, Baguio. tapos si Sir Jay, nagbahagi na ng experience niya sa Kadayawan. Siyempre tayo ng mga bago dito, dapat magbibigay Teka din muna, tayo. ito ba Si Coach Oli? si Coach Oli, nakakain ka, sanay ka na kumain ng durian? Nako! Oo, sagutin mo nga yan, Coach Oli. Next question, please. Hindi, alam mo, masarap yung durian daw. Sabi nila, masarap. Kaya lang medyo, Eventually, acquired taste daw. So, paano mo malalaman? hindi ko pa na-acquire. Yun. Baka mas mauna pa maka-acquire si coach ng jowa kaysa sa durian. Baka kain ng Yung durian. taste ng durian. Yari tayo dyan. Well, ako, napakasarap, Sir Jay. This is the very first time na ma-experience ko yung Kadayawan. Ang ganda doon sa may bandang City Hall. Kadayawan doon. Dito naman sa tapat ng KOJC, Kagaguhan. Ay, Yung mga pulis dyan, nakita ko yan kagaguhan. kaninang madaling araw. Para mga isip Sila bata. nagsusundukan na. Mga isip bata pala yung mga taga rito, yung mga pulis dito, no, Sir Jay. Kasi mahilig sa remote control. May remote control. Oo, yung mga... Nagdo-drone ba? Drone na lumilipad na nagpapalipad ganyan. ng drone. Oo. Naglalaro. Hindi natin Isip maintindihan. Kaya nananawagan tayo sa kaap, no-fly zone dito. Bakit mayat-maya ang lipad ng mga drones dito? Oy, speaking of flight, habang kayo nandito, ayun, naka-flight. Nakalipad na Nakalipad na. si Mayor. Nakalipad na. Mayor Alice. Nako. Alam niyo, Sir Jay, kung bakit nakalipad? Nakapokus sila dito sa Davao eh. Bukod doon, wala naman siyang whole departure Yes, order. exactly. naman. Bakit sila nagre-reklamo? Di ba? Tsaka itong nakakatawa, Sir Jay. Si BP Sara, alam nila kung saan pupunta nung umalis. Si Mayor Goo, May nalusutan sila. May videograph pa sila. May video pa. Sabi nga nila, Sir Jay, noong nandito si Alice Go, gusto nilang i-deport. Ngayon naman lumayas, gusto naman nilang pauwiin. Ano ba talaga? Ang gusto nilang mangyari? Ang gugulo no? But anyway, may pinapakita drone kanina Ayan yung naspatan nyo kanina. Nahuli ito, nahuli. Ngayon lang tong hapon. Namataan yung nagkocontrol. Ayun. Ito, namataan yung nagkocontrol nandyan. Restaurant. Ito mga kapatid. Nahuli Yun. Nahuli na nagkocontrol ng drone. Kung ako yun, agawin ko yan Mukha bang Bawal pulis? yun eh. Mukhang pulis? May nakapatig yun. Ayun, Pero bawal na bawal yan. Kasi private property po itong Kingdom of Jesus Christ. Correct. Even though, meron kayong Invasion of privacy. Oo, kasi sa ibang mga lugar dito sa Pilipinas, bawal talagang magpalipad ng drone. Lalo dito, Boss Dada, no flight zone dito. Oo, kasi airport to Hindi ba bawal tiradurin dito yan? Sa amin kasi tinitirador namin yung mga Pwede naggaganyan. daw po sabi ni Senator Bato, pwede. Tiradurin. Tiradurin, Palagay ko walang asintado sa tirador dito. Tsaka medyo mataas, Sir Jay. Tsaka baka may tamaang iba pagka hindi yung mo pa, isa. tinamaan, pagbagsak delikado. Pero ipaalala natin na Mukhang malalaki, illegal no? po yan.
Illegal po yan at makakasuhan kayo dyan. At eto, Coach Oli, babalikan kayo niyan. ang masaklap dito, Coach Oli, inireport sa pulis na mismong nandoon sa outpost, hindi pinakinggan. Dead man. Wala. no? Hindi pinansin yung nakahuli. Siguro kasama nila. Ay, Malamang malamang sa Sir malamang. Jay. Ikaw ba naman di ba dapat yung pulis, yun ang maasahan natin pag humingi tayo ng tulong, dapat tutulungan tayo. Pero ito eto nakapalipad-lipad ito dyan sa tapat ng KOJC. Tapos yung nakakita doon sa nagko-control ng drone, nagsumbong doon sa pulis. Oo. Dined ba daw siya ng mga pulis? Hindi siya pinansin. Hindi siya pinansin. Isa lang ibig sabihin nun. Makakasama siguro. Oo. Ikaw, Sir magkakasama Jay, siguro. ano masasabi nyo dyan? Oo. Sabi ko nga sa amin, tinitirador yan. Oo. Kaninang umaga kasi, Sir Jay, meron tayong intel na 2,000 na pulis ang susugod dito sa Na naman? mga properties ng Kingdom. At ilang mga nagkumalat po sa social media na ilang mga truckloads ng mga police from regions 10, Ayan, 11, 12, 13, and 14. Ayan, Ito, Ayan. yung talagang, yung pagpumunta rito. So anong purpose ng napakaraming police na yan? Dalawa lang naman ng target nila dito, ang KOJC at ang mga Duterte. Correct. So hindi sila umatake kaninang madaling araw. Saan sila atake? Meron pa tayong isang video na pinadala si Banat Bay kanina. Sa Jensen na from naman. Jensen naman, papunta rin ng Davao City. May mga shields ng mga pulis. Grabe, no? Alam mo, mamaya, pagdating sa press con, meron ako ikukwento. Ayun. Kaabang-abang ito, Sir Jay. Kasi, habang kayo nagbabantay rito, ako nag-ikot-ikot. Ayun. Oo, kasi- Ito, si Sir Jay? Kasi dapat balanse. Kinukuha rin natin yung side ng Manalo. kabila. Correct. No. Oo. Para malaman natin. Yung bakit ba sila nandarahas? Bakit sila nanliligalig? Pero nakumbinsi ka ba nila sa paliwanag nila, Sir Jay? Oo. Wala nga silang paliwanag. Hindi nagsasalita. Hindi, may nagsalita na Meron. kanina, pero mamaya i-reserve ko yan. Ayan. Abangan niyo po yan, ha? Mamaya. Oo. Abangan niyo po yan sa press con. Kasi after nitong Monateros, magkakaroon din po ng press con. At kasama rin ulit natin dyan si Sir Jay Sonsa. 7 araw na tayo nagbabantay dito dahil nagbabadya nga yung kanilang serve ng alias warrant of arrest dito. At ayun nga, Sir Jay, ang nakarating nga sa ating balita, 5 minuto lang daw sila mag-aantay. Pag hindi nag-comply, wawasakin nila yung gate, yung dingding, at mismong si Torre daw ang magli-lead. At kung sakali man daw na mag-intervene, itong si PRD, sasama daw nila sa Huhulihin din. Alam mo, Sasama yung PSG na huhulihin. Magkasama. Pati si alam mo, PRRD. yan si Torre, ako may dugong Ilonggo, pero daw puro tikal ni siya ba? Ay, hindi namin naintindihan yun, Sir Jay. No. Yung yabang ba yung... Mayabang. Yabang na, puro kapareho niyan. Sabi nilang ganon, nung huling nagsalita siya, di ba? Sabi niya, ay, wala naman nagre-reklamo ka dyan sa checkpoint na yan. At saka noon pa, 1970s pa, 80s, nandiyan na yung mga checkpoint na yan. Ulul ka ako itong taong ito. Yung airport dito, wala pa rito yung airport noon. Noong 80s, wala pa po yan dyan. Oo, nandun sa kabila. Tsaka balita ko, Sir Jay, talahiban pa daw ito noong 1980s. Ay, oo, talagang At saka wala pa itong Philippine-Japan Friendship Highway. Wala noon. pa. Kung baka Ordinaryong ano lang ito, Barangay Road at saka City Road. so hindi pa siya develop talaga noong time na yun. Sa Lubungan, at saka maputik. Fake news talaga. Fake news. Unrealized ka Kasi talaga. sabi nga niya, yun daw kalsada rito sa Japan-Philippines Friendship Road. Kasing lawak daw ng Commonwealth. Yan, lapad-lapad doon. Ilang lanes ang Commonwealth? 8. 8 yan magkabilaan. Bali 16 yun, no? Oo, dito ilan lang? 4 lang yan, no? Oo. Wala, 3. Tapos 3 ginawa pa nilang paradahan ng mga sasakyan nila yung isang lane. Nag-counterflow pa sila. Nag-counterflow pa sila. Doon sa isa. Oo. 2 lane na lang. Kahapon din kasi, Sir Jay, nanikit sila ng nanikit dyan sa harap. Kasi gusto nilang paalisin talaga lahat ng mga sasakyan sa harap. Kasi siguro talagang may bala. Kaninang maga, madaling araw, talagang ready tayo. Dahil nakarating nga sa ating kaalaman na kasi mga alas 3 ng hapon, nakikita na namin yung mga 6x6 na puno eh. Diyan sa gasolinahan. Kaya talagang tayo nag-abang na mula alas 3 ng hapon, nung madaling araw, akala ko talaga magkakatotoo na dahil lumilipad 3 drone na magkakadikit. As in, parang ibon talaga na drone. Ay, yung drone na yun, Boss Dada, yun ay clone ng ibon. Gumaganong-ganon po talaga. At etong senaryo daw po na ito, ganito po yung nangyayari bago lusube noong June 10. Yung may mga drone daw na lumilipad-lipad dyan, may mga dumadaan-daan na mga mobile dyan sa harap. Pero kanina,
Hindi po sila natuloy for some reason. At ang narinig po natin na rason nila ay may mga bata daw na diyan sa gate. Oo. Wala namang bata doon. Alam mo, hindi ko maintindihan. Wala namang bata Kasi doon. Oo. dalawang beses ko sinubaybayan yung Senate hearing. Sabi nila, aalisin na yung mga checkpoint, magiging maluwag na. Tapos ngayon, ganyan na naman. So, mukhang iba talaga ang kumpas. Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Correct. Oo. Sabi ko sa inyo wala akong tiwala dun sa mga pinagsasabi nila na ngayon. Saglit lang yun, aalis, tapos babalik na naman after the hearing, tapos tong sinasabi ni Secretary Abalos na ayusin, wala yan. Pupunta Kita mo raw ano dito, nangyari Coach Oli, kahapon. Pupunta raw si Abalos dito. Pupunta, hindi na, wag na. Alam mo si Ano Coach magagawa Oli, mo rito? si Coach Oli, matindi talaga pakiramdam nito. Naniniwala na ako sa iyo ngayon na talagang mga sinungaling ito. Hindi talaga natin pwede pagkatiwalaan. Ngayon ka Kasi palang nangako naniwala? ko Ngayon pa lang. Ang binibigyan ko sila ng benefit of the doubt. Oo. Pero talagang napatunayan natin ngayon na wala talaga. Hindi, ayaw ko na maniwala. Although yung mga face mask, binaba naman na nila. Wala nang mga naka-face mask ngayon, Sir Jay. Ngayon, okay na. Pero yung kanilang pangako na 300 meters away from the school, yung kanilang checkpoint, hindi pa nila tinutupad. Nandiyan pa Wala, rin eh. kasi ito, lapit-lapit eh. Sarap lang, Tapos nandun pa yung Lyceum, meron pang Sa may Jollibee, elementary meron. school. Maraming private school dito. Ako po, bukod dyan sa... issue Mahirap na yan, talagang paniwalaan. Ewan ko nagkakataon ba na ubod ng sinungaling si Torre o mas sinungaling sa kanya si Guban? Pare-parehas? Pare-parehas sila eh. Pati yung presidente sinungaling din eh. pati- Diba? Yung mga pangako ng presidente na gagawin niya, di naman tinupad. Pero Sir Jay, si buti ano binanggit mo yun. Sige, sasabihin siya. Kasi, tingnan mo ha, noong lumabas yung issue about Alice Go, sabi hindi namin kilala yan. Tapos nung lumabas yung mga picture nila, magkakasama sila. nung nasa campaign nyo ba yun eh? O, ano lang daw. Dinideny niya Oo. na bilibo-libo daw nagpapapicture sa kanya araw-araw. Ewan ko kung meron kayong picture naman nang talagang kung sino sila. Nung kasama na talaga nila. Pinost ko yung kanina. Yung buo na. Oo, kasama lahat ng operator ng Pogo. Oo, buo na sila. So, ibig sabihin, magkakakilala sila? Matagal na, hindi pa siya presidente. Oo. Ba't pinauugong nila? Tapos sasabihin, heads will roll. It's where low? Kaya nga nung nanonood kami ng TV, sabi nung mananggite sa amin. Ano yung mananggite? Ano po yan, Sir Jay? Yung kumukuha ng tuba. Okay. Yung mananggite tawag, nangangarit. First time ko narinig nag-English yun eh. Nanonood kami ng balita, sabi ni Presidente Bongbong, heads will roll. Sa Alice Go, yung paglipad ni Alice Go. Alam mo, sabi nung mananggiti, shut up! Sabi? First time nag-English? First time ko, sabi ko, min-English ka eh. Sabi niya. Hindi siya naniwala. Sorry, hindi ko na mapigilan eh. Oo. Puro bola eh. So, ibig sabihin doon, hindi siya naniniwala, Sir Jay? O kasi Hindi siya naniniwala. simula nung naniwala siya, hindi na siya nakakain ng bigas eh. Oo. Ng kanin. Kasi naniniwala siya doon sa 20 pesos. Hanap siya ng 20, 29, wala siya makita eh. Yung budget niya 20 lang eh. Wala siya makita. Paano siya kakain ngayon? Kaya nga. Alam mong moro-moro no? Alam mong moro-moro, Sir Jay. Kasi kita mo, ang daming issues ng bayan, hindi naman nagsasalita itong presidente natin. All of a sudden, sa issue ni Alice Go na nakalabas, nagsalita. Bigla nagsalita. Oo. Namimili lang siya ng kukumentuhan. Hindi ka. Kasi tulad nga sinasabi ni Sir Jay, ano nila to? Kumbaga, silang may gawa ng script nito eh. Correct. Oo. Kasi hindi ka naman makakatakas talaga ng ano. Tsaka, pictures won't lie. Hindi talaga. Ando sa gitna si First Lady, katabi niya lahat yung mga Pogo owners, tapos si President Bonget nasa likod. Ayun, ito. Yan. Alam ko na yan, Sir Jay. AI yan. Hindi pwedeng AI yan. Hindi ba AI yan? Yun ang sinasabi nila lagi, AI eh. Aro Diyos ko, nung baluyo mo na, nung malalyari kin dani na ng Pampanga. Kapampangan na naman yan, Sir Jay. Kasi may hanggang kayabi na kayo puro sa Kapampangan eh. Ayun siguro, no? Ayun, no? Ayan, si First Lady nasa gitna. Nakaupo siguro. Yung whirlwind, yung nasa kaliwa niya. Tapos yung kasama niya sa Indonesia ni Mayor Alice. Si Ong nandyan, katabi rin ni First Lady. Sure. Sa likod niya as usual, I'm your back. Yun si President Bonget. Yun. Sunungaling talaga yun. Sunungaling talaga. So,
Hindi naman pwedeng sabihin mo, kinakain lang yan sandali. Pwede, mga nakangiti, ano yan, nagkita, Magkakakilala, magkakakilala at magkakatransaksyon ng mga yan. Hindi naman pipicture ng ganyan yan. Hindi ka magpapapicture ng ganyan. Malabo. At saka inner circle. Mm-mm. Ang wala lang dyan, actually, Sila kasi Gamero. kalaban nila sa Pogo, si Kim Hong. Oh, yeah. Kim Ong. Wala dyan. Kasi grupo ni Rebulla yun. Iba yun. Sa Ibang grupo Cavite yun. naman yun. Oo. Oh. Ayan. So ito nga, Sir G, puro kasinungalingan talaga ang mga nangyayari ngayon dito. Matindi, Taka, ah. pag hindi nila kayang sagutin yung issue, sisiraan na lang nila yung tao, sisiraan na lang nila yung kalaban nila. Hindi, tsaka talagang sa sobrang dami ng iskandalo nila, Oo. yung mga Duterte ang kanila talagang pinagbabalingan. Correct. Dahil Sara, si PRD. Coach Oli, meron na naman bagong issue ngayon, yung pagdawit kay PRD sa pagpatay sa 3 Chinese drug lords. Meron tayong balita dyan, Coach Oli, basahin mo. Mga mamamatay tao at durugista, yan mismo ang katauhan ng mga umaharap sa investigasyon ng Kamara para pasaringan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa issue ng extrajudicial killings, si MJ Mondihar sa report. Nako. 2 convicts ang humarap sa investigasyon ng Kamara kaugnay sa isyu ng extrajudicial killings sa EJK at Pogo. Sa pagdinig, dinawit ng presong si Leopoldo Tan Jr. ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may pakana umano sa pagpapapatay sa 3 convicted Chinese drug lords. Nangyari daw ang insidente noong 2016 sa Davao Penal Colony o Dapicol na ngayon ay Davao Prison and Penal Farm. Sa salaysay ni Tan, may tumawag daw sa kausap nilang nagngangalang Superintendent Gerardo Padilla pagkatapos silang paslangin ang 3 Chinese na drug lord. Pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo? Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Pero nang matanong kung personal niya nakakausap ang dating presidente kahit matagal na ito nakakulong, Nakakausap mo ba si President Duterte? Naririnig ko lang palagi yung boses niya kaya pamilyar yung boses na narinig ko. si Tan at ang kapwa nito preso na si Fernando Magdadaro ay sentensyado dahil sa mga karumal-dumal na krimen. Si Magdadaro ay convicted sa kasong murder at illegal possession of firearms, habang si Tan ay sa drug trafficking. Kwento ng dalawa sa committee hearing, sinuhulan sila ng tig-1 milyong piso sa pagpaslang. Bukod sa pera, pinangakuan rin daw sila ng laya. Ngunit para kay dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, naka-full swing na ngayon ang demolition job sa mga Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Panelo na kapuna-puna ng mga mamamatay tao at durugista ang kinasangkapan ng mga kalaban ni dating Pangulong Duterte laban sa kanya. Di ni Panelo, walang mawawala sa mga testigo ng Kamara laban kay Duterte dahil sentensyado ang mga ito ng habang buhay na pagkakabilanggo. Kaya para saan pa kung magsasalita ang mga ito ng kasinungalingan? Punto pa ng veteranong abogado, kung totoong tumanggap ang mga testigo ng pera kapalit ng pagpaslang, ay kaya rin ng mga itong magsinungaling at siraan ang dating presidente. Lalo pat di hamak na walang kahirap-hirap ang magsinungaling kaysa pumatay ng tao. Duda rin si Panelo na pinondohan ng mga taong gustong pabagsakin si dating Pangulong Duterte ang 2 preso na pinagsalita ng Kamara. Dahilan kaya lumilitaw ngayon ang mga ito. Nauna nang inaasahan ni Vice President Sara Duterte ang paninira sa kanya at sa kanyang pamilya na mga taong tinawag niyang gustong manatili ng habang buhay sa kapangyarihan. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Nako, malupit. Itong binubuhay na naman nilang mga kaso. Marami tayong komentaryo ron. Oo, pero eto muna kapapasok lang na impormasyon. Kasi may nagparating sa atin na lulusob daw ngayon. Si General Diwata. Uy, Diwata pala pangalan nun. Si Torre, no? Alas 12. Kasi kung hindi raw sila natuloy kanina, Itutuloy nila ngayon. tutuloy na nila ngayon dahil alam nila puyat kayo. Nako. Hoy, nakatulog kami lahat kaya. Gusto namin yung puyat. Oo. So, ako natutuwa nandito kayo eh. Apo. Kasi kami, taga Davao eh. Talagang matagal na kami naghahanda. Araw-araw, gabi-gabi. Apo. Kayo, masasaksihan nyo, no? In Kasi person. yung ginawa nila nung June 10 dito, talagang isusumpa mo si yung pulis eh. Apo. Oh. Pero huwag kang mag-alala, Sir Jay. 1 linggo na kami rito. Actually, 1 linggo na naming inaantay yan. Kasama Tagal nga ng mga subscribers namin libo-libo worldwide na nag-aantay dito sa gagawin nito ni Torre na pag-serve ng warrant of arrest.
wag na wag lang silang magkakamali, Sir Jay, na gumawa ng labag sa batas. Ay, paglabag sa batas ang ginawa nila, lahat ng demanda abutin nila. Correct. Lahat Dapat yan. lahat Mga sila. amo nila. Yung nagutos kay Torre. Si Abalos. Si Abalos, no? Marbil. Ay, mabuti, nabanggit si Abalos. Meron. Nakahanap na ako ng welder. Nako, bakit? Ipapa-welding ko yung panga niya. Bakit Nahihilo naman? ko kahapon ng umagi. Galaw ng galaw. Nanonood ako sa Senado, ganun ng ganun. Sabi ko, papa-welding? tawag ito. Grabe naman. Kaya papa-welding ko na. Si Yan, si Abalos, si Marbil, si Marbil, Rimulya, lahat Si yan. Boying. lahat sila. Lahat Malakas na ba si Boying? Oh. Malakas Well- na, nakakagalaw na. Ha? Tumataba na ba si Boying? So ito wag lang po sila magkakamali. Kayo, General Torre, wag lang po kayo magkakamali dahil madidimanda po kayo. Kasama na dyan yung mga nagutos, si Abalos, si Marbil, si Rimulya, at kasama pa rin po yung mga pulis na kinakawawa nila, pinagja-jogging dyan. Na walang inalaman, kundi sumunod, madidimanda rin po. So, wag po kayong mag-alala, Sir Torre, kasi nagbabantay po kami dito 1 linggo na. Wag po kayong gagawa ng kamalian o labag sa batas dahil nagbabantay po kami at aabangan po namin para maipakita namin sa buong mundo, sa buong Pilipinas, kung ano man pagkakamali ang gagawin ninyo. Ang panawagan lang naman natin, idaan sa tamang proseso. Idaan sa proseso, idaan sa legal, hindi yung panghaharas. At may nagsabi nga dito, sabi, "Oy, ikaw Torre, ha? Ikaw, Torre, nananakot ka sa mga taga-KOJC. Totoo naman, tinatakot. Yung pagja-jogging pa lang dyan, pananakot na yan. So, ang sabi nga, hindi general ito si Torre. Hindi ka raw general. Torrerista. Torrerista ka daw. Torrerista. Iba ang ano, iba. Torero talaga. Torero talaga, yun. Ang diferensya lang nito, ang tinuturero niya yung sarili niya. Huwag kayong magkakamali, Basta, yung ito, mga taga-PNP. General Kumbaga sa Torre. English, you have been served, no? Yan. Notice have been served to you, Mr. Torre. Na this time, hindi na po kami magdadalawang isip. As a matter of fact, as we speak now, the lawyers are already preparing the charges. Kasi ang dami mo ng ang dami mo ng sablay eh. Tsaka Sir Jay, wag po sila magkakamali. Dahil hindi lang tayo nagbabantay. Pati yung mga nanonood sa atin sa Buong iba't ibang community. panig ng Buong mundo, community, nagbabantay din sila sa mga pagkakamali na magagawa nila. Mag-aabang tayo dyan. Lahat ng banateros worldwide ay nag-aabang at nagbabantay. Every time na tayo ay merong information na lulusob at tayo nagla-live, sila ay halos hindi rin natutulog. Dahil napakaraming mga tao sa buong mundo na nakikisimpatya na talaga sa KOJC bagamat hindi sila mga miyembro. Ewan ko rito kina Abalos, kina Marbil at saka kay Torre Consoleno. Kasi para bang walang katapusan yung kanilang paghawak sa posisyon. Unang-unang wala naman silang titulo Torrens dyan. Si Marbil is retiring in February. Ganon din si Torre. Malapit na rin mag-retire. Si Abalos, anong tawag ito? Pag nag-resign siya, tatakbong senador, I am sure magiging number 74 siya. Di ba? 73. Mga 73, sir. Wag naman, 73. Basta nasa pagitan siya ng 68 to 73, no? Baka Kung- 69. 69? Ayan. Bakit? May nakita ka litratong may kinakalong na. Ay. May kayakap eh. Oy. So itong 4 na picture na nandyan sa screen, banas na mga tao dito, yung mga Pilipino, no? Kaya nga, di ba? Kaya po kami nandito na Banateros, hindi kami umuwi kasi magbabantay po kami at ipapakita namin sa buong mundo kung meron man po kayong pagkakamali na gagawin dito. Kasi ayaw na po namin mangyari yung ginawa niyo yung una. Nanakot pa po kayo, General Torre. Magiging doon mas sa madugo. na magiging mas madugo. Babantayan po namin yan. Saka, I don't know kung saan siya umuhugot, no? Sasabihin mo yung gano'n sa harap mismo ng abogado ng KOJC. Di ba? At saka, General Torre, yung ano po, bata yun, nagsusundukan sa may gasolina. Ano po ba yun? Mamaya, meron tayong kukwento sa kanya. Sobrang stress na yung mga pulis dyan. No, maawa naman kayo. Hindi na nagsisiuwi sa mga pamilya nila to dahil sa kakabantay nyo rito sa KOJC compound. Wala naman kayo mahuhuli rito. Balita ako, wala tubig, wala pagkain. Pero si Sir Jay na magkukwento dyan. Ulitin lang natin yung hindi po ito paghahamon o pananakot sa inyo. Police Brigadier General Nicolas Torre, no?
na ang civilian rank mo ay police superintendent, no? Senior superintendent. Tama ba? Hindi ko lang sure yan. Sir. Police director pala. Lahat po ng ikinikilos nyo ay amin pong minamanmanan. Oo. At lahat idadaan natin sa proseso. Solid. Papailin namin kayo ng kaso. Pagka na-file kayo ng kaso, mawawalan kayo ng clearance sa ombudsman. Wala kayong matatanggap na retirement. Wala kayong igagastusin sa pag-retire ninyo. Ha? Pagkatapos, wala na rin kayong mga bodyguard. Ha? Na mautusan ninyo. Mag-isa kayo. Ulitin ko, pagka ikaw nag-retire, di ba, pinagyayabang mo, meron ka pa yata property na kulimbat, nabili. Diyan sa General Santos City. Nadulas ka, Sir Jay. Pagka diyan ka nag-retire, 30 minutes lang yan mula sa bahay ko. No? Malapit lang pala, Sir Jay. Pwede kitang tatdan ng kape roon. Yan, mapasyalan, makapagkwentuhan man lang, kape-kape man lang. Ano ba yung ito kape? Kapeng Arabica galing sa Mount Apo na may kasamang cyanide, di ba? Cyanide. Pero alam mo, pagka para-pareho na tayong civilian, para-pareho na tayong gago eh. Gusto mong gaguhan, lalabanan kita na. akala siguro, Sir Jay Neto ni Torre, magiging totoong kausap tong mga nangako sa kanya eh. Ay, wala. Lagi mong tatandaan, General Torre, ha? Hindi natin minamaliit, pero general ka lang. Si VP Sara ay isang VP. Pero pinangakuan din nila, tinan mong ginagawa nila kay VP Sara ngayon. I-impeach pa nga. I-impeach nila, binababo yung pamilya nila. Ikaw ay hindi naman sa pagmamaliit isang general na pinangakuan nila. What made you think na tututuhanin nila? Tututuhanin nila yung mga pangako nila sa iyo. Ito, General Torre, ha? Sabi ni Cathy Binag, hindi lang si Cathy Binag, ha? May mga tao pang iba nagsasabi na itong mga tao na to na nasa gobyerno, ha? Pagka kailangan kanila, syempre, hihilot-hilutin ka ng mga yan. Pero pag wala ka ng pakinabang, etsapuera ka na. Katulad dito mga Duterte, kalaban na nila ngayon. Isang molde niyan eh, yung mga oligarch, yung mga feudal. Isang molde niyan, habang nagagamit ka nila, good boy ka. Ay, ako, karanasan ko yan. Di ba, nasa ABS. Nung number 1 kami, lahat ng gusto mo ibibigay. Tapos nung susungay ka na, ay bibilify ka, sisiraan ka. Di ba? Ngayon, balikan natin yung paninira. Kanina, di ba, pinakita yung sa house? Di ba? Eto na naman tayo eh. Naka-uniforme ng person deprived of liberty. Preso. Bilanggo. Preso. Dinala sa House of Representatives. Tanong number 1, meron bang court order? Ayun. Na pinayagan silang dalhin dyan. Kasi kung wala, violation na naman yan. Correct. Pangalawa, kita mo na naman, ito na naman sila sasabi-sabi. Sinabi po sa akin. Di ba? Narinig ko. Narinig ko. Kaboses. Kaboses. Tingnan mo naman yung mga leading question din. Ako frustrated ako rito kay Alas eh. Si Ace Barbers. Magtanong leading, halatang kinukumpas eh. Nag-aala-abogado ng mga bangag. Sila Dan Fernandez, no? Lalo na si Bishop Abante, naturingan pang obispo. Sir Jay, sa Congress to, di ba? Sa Kongreso. Isipin mo, dadali mo dyan. Kung walang court order yan, ano yan? Illegal yan. Ito mga mambabatas. At saka bakit nakikinig ka sa mga kriminal? Kaya nga. Unang-una sa lahat, ang pinalalabas ninyo, si PRD ay protector ng mga Chinese drug lords. Ngayon naman, yung istorya na pinalalabas ninyo, pinapapatay naman niya, yung mga Chinese drug lords. So, ang gusto ano ba talaga? Ang gulo nga eh. Sobrang gulo na ng istorya ninyo. Sa sobrang gulo ng Protector ng istorya ninyo. Chinese drug lord, pero pinapapatay daw sila. So, ito inutusan daw ni PRRD na patayin yung mga Chinese. Ito. Yun ang gusto palabasin nila, eh, no? Tatlong Chinese drug lords daw yun, yung kanilang pinatay. Sa totoo lang, ang mga testigo kasi sa korte, Sir Jay, di ba dapat credible lang mga yan. So kung ikaw judge, tapos ang iaharap sa yung Wala na, automatic yun. Wala na. Convicted. Convicted felon, criminal, mga talagang... Karamihan pa dyan, mga life sentence. Kaya nga wala, nothing to lose na tong mga to. So wala nang credibility ang mga to. Yung mga yan, pagka
nag-aari muna niya na, uy, baka makalaya ako pagka nakisama ako sa mga Malamang. Yun ang congressman. ex-deal Oo. to. Sir Jay, ex-deal. Pero walang ganun eh. Wala talaga, no? Ginagamit lang din eh. Pinasasakay din ito. So, ibig sabihin, mga mangga talaga to. Oo. Ito nga nakakatawa, Sir Jay, no? Hindi natin alam kung bakit. Ang hilig nila gumamit ng mga preso. Doon kay Bantag, di ba? Preso din ginamit. Kay Tevez, parang preso din mga ginamit doon. Di ba? Hindi natin alam kung bakit. Tingnan mo na, iba na yung kwentong Bantag. Oo. Di ba sabi nila, yung nagpapatay kay Percy. Oo. Lumalabas ngayon, iba yung Pumatay. Iba yung pumatay Oo kay na. Percy. Kasi may nahuli pang lookout, may nahuling... May nawin lungkot. Tapos may gustong may aarestuhin. Pinatay din. Hindi, nagbaril daw sa sarili nung hulihin na siya. Doon sa Batangas. Sabi nila. Sabi nila. Pero ito nakakatawa lang kasi ang ginagamit nilang medium or ginagamit nilang testigo, mga preso, mga convicted. Bakit? Wala na ho ba kayong makuha or mauto na matinong tao? At puro convicted, mga preso po ginagamit ninyo para magpatumba or para siraan or dikdikin ang isang politiko or ang isang tao. Grabe naman yan. Grabe naman. Anong tingin niyo sa mga Pilipino, mga bobo? Diba? Kung preso gagamitin mo, testigo. Naglabasan lahat ng to. Simula nung nanghingi tayo ng hair follicle test eh. Correct. Nung nagkaroon na ng challenge for hair follicle test at si Inday Sara ay tatalima. Diversion to diversion. Diversion. Huwag na kayong etchos. Grabe naman. Magugulat ka dito sa Qualcomm ang tawag nila dito eh. Nagsimula lang yung hearing nito sa Pogo, napunta na dito sa... Ganun naman Kay sila. PRRD na. Napunta na IPRD tapos ito ng pag-uutos di umano ng pagpatay sa isang sa isang Chinese drug lord sa loob. Correct. Ang dami yung mga alam. Napakasimple lang naman eh. Hair follicle test lang ang kailangan kung saan na tayo napunta. Total si Torre ang regional director dito, di ba? Sa police. Walang pinapatay na drug lord dito sa loob ng Perezuan. Maraming pinapatay dito mga drug lord sa mismong bahay nila, sa apartment, ganyan. Or sa kalye. Hindi sa loob ng Perezuan. Pero ito yung galing sa Dapacol ba yun? Dapecol. Dapecol. Ito yung galing sa Dapecol. Davao Penal Doon yun nangyari. So ito, di umano ay baluarte ng mga Florendo at saka ni Lagdameo. Tapos nilipad daw ito ng private jet. Private jet, Papunta rito para mag-testify. Sana all no? So talagang ibang klase ang ibang klase ang sino ba director nyo? Madaling mahuhuli yan. Lalo na si Sir Jay, hindi nyo maloloko yan. Veterano to. Batikan na yan. Lahat na ng istorya ng mga politiko at lahat ng mga paandar, nasaksihan na nito. Kaya hindi kayo makakalusot dito. May narinig nga ako talagang idol daw nitong kasi junior idol daw talaga niya yung senior, si dating Pangulong Marcos. Kasi kung maalala nyo, noong panahon ni Pangulong Marcos Senior, ang bida dito, ang nagpapatupad ng batas, mga sundalo. Although ngayon, hindi mga sundalo. Nagagamit lang yung mga sundalo. Pero ito talagang kongreso ang nagpapatupad ng batas ngayon. Parang kongreso, si Tamba. Parang yun ang nakikita natin. Di umano Coach Oli, sila bida, Coach Oli. Ano mo dito? Opinion mo rito sa mga PDLs na ito? Sounds family? Ito, puntahan muna natin itong bagong balita. Sige. Maganda yan. Sige. Nakipag-ugnayan na ang National Bureau of Investigation o NBI sa Interpol pagkaraan ng paglabas ng bansa ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Si Margot Gonzales magbabalita. Nakatutok ngayon ang National Bureau of Investigation o NBI sa pag-iimbestiga sa umano'y pag-alis ng bansa ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Una nang sinabi ng Bureau of Immigration ng BI na illegal na nakaalis ng bansa ang dating alkalde dahil hindi ito dumaan sa immigration areas o paliparan. Wala rin daw record ng pag-alis nito sa mga seaport o daungan. Sa report ng foreign counterparts o immigration ng ibang bansa, nagkarating na sa Malaysia, Indonesia at Singapore ang dating alkalde. Ayon sa BI, kung pagbabasehan ng Intel report, nagkaalis ng bansa si Go noong pang Hulyo. Sa kabilang banda, noong August 14 o nitong nakaraang linggo lang, ay nagkaharap raw ng notary public na si Attorney Elmer Galicia, si Alice Go, nung ito ay nagpanotaryo ng kanyang counter affidavit o kontrasalaysay sa Department of Justice. Personal daw humarap si Go kay Galicia sa kanyang opisina sa Bulacan.
Kaya sa tanong kung umalis at nakabalik na ng bansa si Go ay hindi pa makumpirma ng NBI. Hindi pa rin ako makapag-confirm o makapag-deny na nandito na siya o wala. Undergoing ang aming investigation. Ang hindi tumitigil ang aming mga agent na mag-confirm or mag-deny nung balita. Ayun, yung tungkol dun sa kay Attorney Galicia, tinetek pa rin namin yung katotohanan na sinasabi niya na umapir sa kanya. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na rin ang NBI sa International Criminal Police Organization o Interpol para sa ikadarakip ni Go sa kalit na sa ibang bansa ito. Posible raw ito dahil sa warrant of arrest ng Senado. Nakikipag-usap kami, nakikipag-coordinate kami, wala pang sagot sa amin. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMN9 News. Sakit ng ulo na ng Interpol sa atin, Sir Jay. Ewan ko kung bakit na ginagawang balita ito o issue. Kasi wala siyang whole departure order. Natural, makakabiyahe ka. Yes. Right to travel. Tama. May right to travel ka eh. Ngayon, kung hindi naman nakapagtataka na hindi siya dumaan sa commercial flight. Dahil sila na rin nagsabi, ubod ng yaman nito. May sariling sports car, helicopter, madali naman ganun tawag nito ng private jet para makalipad ka. Ang lapit-lapit ang Bamban, wala pang kalahating oras yan. Papunta sa Clark International Airport. Ang daming private plane doon. So, alam mo yung mga tsaka pangalawa, kung ikaw may passport, edi makakaalis ka talaga. Hindi naman nila kinansila. Hindi naman lakinan sila. Sabi, papakancel. So, ibig sabihin, Sir Jay, walang mali dito sa pag-alis ng Mergo. Wala. Di ba? Walang irregular. Wala irregular kasi wala naman siya whole departure order. Kasi, kabiyahe siya. Ngayon, kung sabi, merong warrant daw galing sa, sa Senate. Kung may warrant, ba't di sila nag-request ng whole departure order? Sakto. Kahit look at order man lang. Wala eh. Malamang sa alamang, hindi naman talaga si Guo ata ang purpose nila dito. Diba, ginagamit lang si Guo para maano sa mga Duterte. Di ba, Pogo eh. Tsaka yun na nga, pinakita natin litrato. Sabi na related kay PRRD, kay Duterte. Pero sila may mga ganyan. Kasama sa picture, Marcos. Sana kung merong ganyang picture si Duterte, medyo maniniwala tayo. Wala eh. Kaso wala eh. Ang picture puro Marcos eh. Sasagot kaya si BBM dito? Kasi mukhang malaking issue ang pag-alis ni Guo eh. Sana itong picture na to masagot nila, no? Correct. Bakit sila magkakasama ng mga yan? Meron ba silang negosyo, Cocholi? Sa tingin ko, nawawala si BBM. Wala siya. Wala nang balita. Maraming press release, pero litrato lang. Litrato lang. Nasaan kaya, Sir Jay? Baka nasa dark room. Alam mo, Sir Jay, ganyan yung nangyari kay Nakasuot na white shirt. Secretary Boying. Dati laging laman ng press con yun, araw-araw, hindi ko makalimutan Matako yun. sa press con Kaya yun, lagi namin binabalita, kaya nagalit yun sa Banateros. Muntik pang magdemanda yun. Ganun yun, kaya lagi lumalabas. Ngayon, picture na lang, statement, tapos may boses. Ngayon, parang si Marcos, parang ganyan na nangyayari ngayon. Ay, boses, madaling-madali yun. Mas Maraming voice artist. Pero kamakailan lang lumabas naman siya nung binigyan niya ng puga yung mga atleta natin. Sinagot na ba yung panawagan na drug test? Wala pa rin. Wala pa din. Palagay ko kailangan mauna talaga ni Inday Sara. Alam mo, yan ang madali lang naman eh. Itong nito, hindi ko maintindihan bakit yung mga handlers nila, yung mga PR handlers nila, hindi lang magawa ng paraan. Ang dali-daling matapos ito. Pa-drug test tayo. Ipa-drug test ang presidente, ang first lady, yung lahat ng sinasabing nagpupulburon, no? Tsaka lahat ng luwi. Si Secretary Ivan Uy ng DICT, si Special Assistant to the President Anton Lagdameo, si DOJ Secretary Jesus Remulla, Abalos. Isama rin sa drug follicle test si Benhur Abalos ng Interior and Local Government, si DAR Secretary Conrado Estrella III. Ba't ko ba pinapangalanan itong mga ito? No? Palagay mo, Sample lang ba? Para at least mawala yung duda. palagay mo lalaban sila dun sa hamon na drug test, Sir Jay. Hindi pwedeng hindi.
Dalawa lang yan eh. Pagpipilian nila, either magpa-drug test sila in public, ha? Kasi hindi naman ako eh. Hindi rin ako maniniwala pag bumalik sila sa St. Luke's, sabihin ng St. Luke's, we did it in less than 2 minutes. Tsaka yung yung bigla na lang lalabas yung resulta na hindi naman nakita kung paano ginawa eh. Gayahin nila yung sinabi ni Vice President Sara. May third party. May third party, public, live, broadcast. Ino-offer na nga natin lahat ng camera ng SMNI eh. Yan. Pag nagpa-drug test sila, walang bayad ha. Pwede yun, kahit sila. Ganon din. Over din natin. Ayoko sana doon sa walang bayad dahil nilibre na natin sila ng presidential debate, pati yung kinain ng 100 kasama ni Bongit, Libre pa rin. Nilibre, walang binayaran. Tapos yun, libre pa rin. Libre na lang, basta magkaroon lang ng... Ang tibay naman ang mukha nito. Puro palibre pala. Puro palibre pala. Oo. So, isipin mo, 100 yung party niya ng debate, ha? 100, sa ano yan? Okada yun. Sa Okada, walang binayaran yung kahit isang kusing. 5,000 pesos ba yun? Magkano isa lang? Per plate, no? Per plate, grabe ha. Kayaman-yaman nila, mahilig din sa ano. Wala talagang utang na loob to eh, no? Nakakabwisit. Para lang hindi maka-attend ng debate, no? Magkaroon siya ng sarili niyang debate. Hindi niya hindi niya kaya talaga to debate. Naalala ko yun kasi pinaglaruan to ni masyadong ginalingan ni Senator Cayetano. Nung pinaglaruan niya ito. Parang yung ginawa ni Atty. Torion kay Abalos. Pinaglaruan, ginawang bata. Parehas eh, no? Nagmukhang pre-law student si Benor Abalos. Oo. Ewan ko kung hindi kinakahiya ni Judge Ben Abalos yung Hindi, baka kinakahiya nung alma mater niya, kung saan siya graduate ng law school. Check nga natin, saan law school ito na... Pwede natin tingnan yan. Yung Agila daw. Sige, salita muna kayo dyan. Baka nagloko-loko school. Pero... Uy, Law school. Ateneo de Manila siguro, hindi Ateneo de Davao. Wait lang ha. Ateneo de Manila. Kasi dapat nag-apatol, nag-abogas siya. Hindi ganyan ang... Hindi ganun ang mga argumento niya. Ito, Benjamin Abalos. Magagaling yung mga graduate dito eh. Dapat nag-law school to dito kay Atty. Torion. Magaling yung Jose Maria College Law School. Baka hindi pumasa. Ayun nga lang. Hindi mo pwedeng ron, delikado. Anyways, isang issue natin, Sir Jay, itong pagkakakontempt kay dating spokesperson Harry Roque. Akala ko kinuntempuli si Eric at saka si Dr. Hindi Hindi pa. Iba naman to. Si Ka Eric ay nasa ibang bansa pa. Ito si Harry Roque. Si Spokes. Oo, Spokes Harry Roque ay kinontempt dito sa Congress dahil... Saan Congress? Sa lower house o sa upper house? Lower. Talagang mahilig talaga. Sila nga bida ngayon eh. Congress Kaya nga maraming nagsasabi na weaponized. Weaponized itong Congress talaga. Kasi kinontempt nila si Harry Roque doon sa rason daw niya nung hindi niya pag-attend nung nakaraang hearing dahil sinabi niya na siya ay merong hearing sa RTC pero nung nag-research daw ang Congress hindi daw totoo na may hearing siya. Nagsinungaling. So, nagsinungaling siya. So, because of that, inon na siya. May ano ba? Pwede na bang maging basihan yon para makontempt si Six Alam Spokes? mo, may bagong desisyon dyan ang may jurisprudence ang Supreme Court dyan eh. Doon sa Blue Ribbon Committee ni Gordon. Na hindi porke meron kayo contempt power pwede nyo abusuhin. Contempt ng contempt. Kaya, ewan ko siguro... Kasi akala ng akala nila ng mga congressman na iba, hindi ko naman nila lahat. Akala nila walang katapusan yung ligaya nila under Spiker Tambalusios, no? Akala nila habang buhay na sila nandyan, parang gano'n. Pagka nagkamali ka ng pihit dyan at na-abolish yung Congress, wala na. tapos na. Alam mo, pag bumaliktad yung gulong, babaliktad din yan. Kasi Puro sip-sip naman yan kay Sara. Nangyari na yan na biglang na-abolish yung Congress, di ba? Panahon din ng tatay niya yun. So ito, Marcos din na presidente noon. ito yung totoong pamantayan ng mundo bilog ang mundo, di ba? Umiikot ang mundo, hindi sa lahat ng oras gabi, hindi sa lahat ng oras araw. At saka matatapat ka sa gabi mauubusan din ng mauubusan ng pera yung Pag naubos na yung pera, wala nang ibibigay sa kanila. Karamihan dyan sa mga yan, yung mga ingay ngayon, puro yan Parang attack dog, attack dog. Dinalagdag ka ng barya para magsalita, para kumanta. Tagal kong nag-cover dyan sa Congress pag walang
para kay Mrs. hindi rin nang tumutunog yung mga mister eh. Sa bagay, Sir Jay, hindi ka na namin kukontrahin yan dahil talagang alam na alam mo yan. Oo. Pero pagtapikan lang yan eh, pare. Upakan natin ng konti si ganito. Meron na, tapos dumaan lang tayo dun sa baba. Yun. Sa baba, yung Committee on Accounts. Sino ba chairman ng Committee on Accounts ngayon? Talagang ang banat nila, no? Romualdez ba, Pilido? Ang pangalan? Sino ba yun? Sino? Congresswoman Yeda Romualdez. Ay, oo, si Yeda, Ay, si sa tingin Yeda. ko yun, Oo, si Yeda. Accounts. Yun. Oo, may Oh, pwesto yun. rin yan sa Congress. Sino And ba asawa nun? Aside from that, Speaker. Ay, The conjugal leadership. tingog yun, di ba? Tingog. Oo. Yan. Yan Yung ang may sikat na hawak sikat na ng- tingog party list na Yun lagi ang may hawak makikita ang ng pagmukha. budget. Nandiyan dyan ang, ang buslo. Ika nga. Yan. pero ito na ano ko lang, boss Dada, anong palagay mo? Kasi nung si Ka Eric tsaka si Dr. Abadoy ay na-contempt, matagal silang hindi pinakawalan. Muntik sila magpasko, naalala ko eh. Doon eh. Nag-hunger strike. Natakot Sabi lang for yung House humanitarian- Supreme Court, no? For humanitarian reasons. Oo, di ba? Inabot Natakot natin- sila, nag-hunger strike eh. Si Atty. Rocky kaya. Isang araw, 24 hours lang daw eh. Base 24 sa ating, hours. base sa ating impormasyon, 24 hours lang siya na Parang makukontent. parurusahan siya for Lying. not telling the truth, ganun ba? Ba't di parusahan itong mga nasa gobyerno ngayon? Paulit-ulit na sila nagsisinungaling. Bakit si Harry Roque? Halimbawa, sabihin na natin, nagsinungaling si Spokes isang beses. Oo. Bakit itong mga leader natin ngayon, paulit-ulit pagsisinungaling, bakit hindi nila contempt yan? Di ba? Ganun na kasimple dapat. Di ba? Wala nasa kanila kasi yung kapangyarihan. Di ba? Kaya wala tayong magagawa. Ganun talaga. Sisermonan sila kasi pag nagtagal sa kulungan yan si Atty. Rocky, magaling na abogado. Nako. Masisermonan kayo ni Sila nga yung nag-file ng kaso noon sa korte. Supreme Court, kaya nahintakutan yung House, pinalabas sila for humanitarian Tapos ang reasons. pinalabas doon, naalala ko yun, sabi ko, pinapalabas parang sila Ka Eric pang Oo, nakiusap. nakiusap. Sabi, Pero actually, itong mga they to. were afraid that Bubuelta eh. the Supreme Court will decide against them. O kaya inunahan na nila. Sa tingin ko, mga partner, hindi talaga ang purpose nila dito, hindi para parusahan si Spokes, kundi para pahiyain. Yan ang gustong-gusto nila Oo, ginagawa. ganun naman. Yung mamahiya. Di ba? Kasi wala naman talagang basis para parusahan. Oo. Tsaka to camera, Malinaw armas na naman yan. yan. Armas na tong ano. Armad yan. Armas na yan, yung tong camera. Inano yan eh. Yun ang tinatawag nila na weaponizing. Alam mo kumisan, napakahirap ispilingin ng katinuan. No? Kasi tingnan mo kung digress lang tayo ng ibang topic. Kasi ako hindi ko maintindihan, ang partner ng gobyerno, private sector. Nagtrabaho kasi ako, hindi nyo natatanong, trabaho ko sa Department of Social Welfare and Development. USWD. Diyan, magiging successful ka lang dahil maliit na departamento, ang liit ng budget, kahit ang daming magagandang programa, hindi mo ma-implement. Maraming hindi nakakala, meron dyan Bureau of Youth Welfare. Yung department, ang target niyan yung mga out of school youth. Merong Bureau of Disaster Preparedness para pagka merong kalamidad. Meron ding Bureau of Child Welfare para pangalagaan yung mga kabataan na wag mapariwara. Especially yung mga hindi kayang palakihin ng mga magulang. So, kami, we were dependent at the time, no? Hanggang ngayon, alam ko, kapag kami mga NGOs na gumagawa ng mga undertakings na magiging katuwang, ina-accredit yan ng department. Pero nung naalala nyo, nung huling press ko natin dito, nagkaroon ng freeze order. Ayan. Against the, ano yung tawag niyan? Children's Joy Foundation. Ako nga, ang main concern ko noon is, paano na yung kinabukasan itong mga batang, most of them were abandoned children, and, hindi lang yan most of these children were referred to by the Department of Social Welfare. Sila mismo ang, sir, pakialagaan niyo itong mga batang ito dahil wala kaming kakayanan. Napakagandang usapin nito, mga bossing. Bigyan natin sila ng konting history regarding sa Children's Joy Foundation. Kasi katulad ng sinasabi ni Sir Jay, just recently tayo po ay pinatawan ng freeze order ng AMLAC.
At kasama po itong Children's Joy Foundation sa mga apektado. At napakalaki po ng epekto talaga nito dito sa foundation na ito. Ano ba itong Children's Joy Foundation? Correct. Sir Jay. Kasi po ito si Pastor Apollo Kibuloy, siya po ay nangarap noong araw na mga kabataan, at least makapagpadala siya ng estudyante o ng mag-aaral na mga kabataan, 3 milyon ang kanyang pangarap. At doon nagsimula itong Children's Joy Foundation. Dinala niya yung mga kabataan dito sa Kingdom Compound, dinala niya sa Hong Kong Disneyland. Correct. At doon niya nakita yung saya sa mga kabataan nung dinala niya doon. Hindi naman daw niya kayang dalhin itong Lahat mga ng mga kabataan, bata. lahat ng mga batang mahihirap sa Pilipinas doon. Kaya ang ginawa niya, yung Disneyland ang dinala niya sa mga kabataan. Ito yung Kaya yung tuwing kaarawan niya, mga bossing, ay tinawag na children's ano ba tawag doon? Children's Yung Joy. National Children's Day ang kanyang tinawag sa Taon-taon nakaka-attend ako niyan dito. Oo. So, ang natunghayan natin yan. Kayo. Nito lang nakaraan, itong birthday niya nakaraan, natunghayan natin yan. Although, yun yung kauna-unang birthday niya na wala siya, pero nakapagpakain si Pastor ng napakaraming bata noong nakaraan dyan. At ang purpose niya nito ni Pastor Apollo Kibuloy, ano niya dapat 3 million. 3 million na pakakainin, dadamitan, bibigyan ng tirahan. Ibig sabihin, mga kababayan, yung mga less fortunate kids, bibigyan ng pagkakataon na maranasan yung mga mga hindi nararanasan ng bata na ito, na nararanasan ng mga well-off family. Hindi lang dito sa Pilipinas nangyayari yan. Sa ibang bansa. Kung nakita nyo nung nakaraan ko, Soli, pati sa Amerika, United States of America, doon sa mga Appalachian children, mga mga napabayaan ng mga Amerikano. Pinasok yan ng Kingdom of Jesus Christ at saka ng Children's Joy Foundation at tinulungan, pinakain. Para lang sa ganon ay matikman nila yung konting kasaganahan. Kasi akala ng iba, pag nasa Amerika, lahat mayaman eh. honey and milk, etc. Flowing Hindi milk po. and honey. Ang daming naghihirap dyan. Oo. So, ito, Ayan, buong nakikita mundo to. natin, no? Buong mundo ang Buong mundo. Children's Joy. Ayan, no? Nagsimula lang yung vision dito sa Pilipinas, kumalat na to sa buong mundo. Ayan. Nakakapaghatid po ang Children's Joy Foundation sa buong mundo ng saya at protection sa mga kabataan. Napakalaking napakalaking bagay talaga nito kay Pastor Apollo Kibuloy. Alam nyo ba na itong Children's Joy Foundation ay multi-awarded foundation? Sila po ay pinarangalan ng Panata Ako sa Bayan Award, Best NGO noong 2013, Plaque of Recognition Best NGO Award noong 2015, Plaque of Recognition Best NGO Award noong 2017, Model Social Welfare and Development Agency 2018, Salamat po Award Best NGO noong 2020 at Panata Ako sa Bayan Award Best NGO Paano mo noong naman hindi 2020. bibigyan ng pagkilala, Boss Dada, Coach Oli? Ito kasi, gaya ng sinabi ko kanina, hindi po nagagampanan ng gobyerno ang lahat ng serbisyo. Dahil kapos tayo eh. Kaya tuwan-tuwa yung mga kapwa ko mga social worker na may mga ganitong organization. Unfortunately, for I don't know kung anong rason, nung maupo si Presidente Bonget Marcos, bigla na lang hindi na binigyan ng permit at lisensya yung Children's Joy Foundation. Nako po. At hindi lang yun. Maliban lang doon sa freeze order na kamakailan lang ha. Noong pang 2022, medyo pahirapan na. Kasi dapat, it's beyond the commerce of money. Yung logically, isipin mo, ba't mo gigipitin yung katuwang mo sa paglilingkod bayan, di ba? Bakit mo gagawin yun? Correct. Tama. So parang nahirapan makakuha ng permit itong Children's Joy Foundation. At noon, pinahihirapan na sila, nakakapag-comply sila. Pero ngayon, dahil dito sa freeze order na ito, mas lalo na silang hindi binigyan ng permit. At ang pinakamasamang epekto nito, magsasara na po ang Children's Joy Foundation ni Pastor Apollo Kibuloy. At may mga kabataan
Yan. na kailangan pong mailipat ng ibang mga foundations at itong mga kabataan na nandoon ay para na silang magkakapatid eh. Alam mo yun ang worry ko, Boss Dada, kasi sabi ko nga nung kanina, karamihan dito mga ini-refer din ng DSWD para maasikaso ng Children's Joy Foundation. Ngayon, dahil sa we cannot go against the law, no? Kasi kailangan natin ng permit, ibabalik natin ngayon sa DSWD kung saan sila nanggaling. Correct. My worry is, binigay nga nila sa atin sa dahil hindi private na sector. maalagaan. Kahit hindi kaya ngayon, ibabalik ulit natin. isipin mo ha, yung pagkain yan, yung damit yan. And most importantly, yung kanilang pag-aaral, paghuhubog ng isang magandang bukas. Correct. Because dito, meron tayong eskwelahan eh. Meron. Meron tayong Jose Maria College Foundation Incorporated. Nakatuwang naman ng Children's Joy Foundation para tugunan yung panaginip, pangarap at katuparan ng kanaisan ni Pastor Kibuloy. At ito, Sir Jay, no, nakakalungkot lang, naputol yung maganda sanang kinabukasan ng mga batang ito. Dahil sa kabangagan nitong mga namumuno ngayon, na wala naman talagang pakialam sa mga ordinaryong Pilipino. Sa Bisaya pa, man may choice. Wala choice, di ba? May Kasi choice ba? Pero ito sa akin alam mo Marcos, wala kayong konsensya. Dahil sa politika, kawawa itong mga bata. Tama yung sinabi ni PRRD, na kayo kasi ay hindi nyo na-experience to eh. Hindi nyo na-experience yung hindi kayo makakakain, hindi wala kayong damit na isusuot. Kayo ay sagana kayo sa pulburon o kung ano mang dessert dyan, kung ano-ano man. Di ba lahat meron kayo eh. Ito, naunawaan ko, may issue dito ng political. Pero ilabas po natin yung mga bata. Bata po to, kawawa to. Alam mo, pinaasa nyo lang. Ibinigay ninyo sa Children's Joy Foundation, tapos ipababalik nyo doon. Alam nyo ba, nag-iiyakan yung mga bata? Nang dahil sa inyo, dahil pinapasukan nyo ng politika, tatandaan po natin lahat ng bagay na pinapasukan ng politika, nabababoy. Huwag po nating babuyin, pati itong mga bata. Di ba? Ito ay naaalagaan ng maayos ng organisasyon, ni Pastor, ng Children's Joy Foundation. Bakit hindi natin hayaan sila? Ilabas na natin. Bahala na po kayo kung meron kayong galit o politika. Ayaw nyo. Basta, wag lang yung mga wag bata. na itong mga bata. Magkaroon kayo ng konsensya. Iyan lang ay panawagan. Konting konsensya lang. Pangulong Marcos sa inyong administrasyon, sana po ay makamtan natin. Yun ang nakakalungkot dito kasi napakarami dito sa comment section ang nagtatanong paano daw ba sila makapag-donate. Sa kasamaang palad po, kailangan na po magsara ng Children's Joy Foundation. Wala na po kayong donate. Kasi kuwan gusto mo namin sana na ituloy yan. No? Kausap ko yung mga taga-Kingdom na ituloy nila yan, mga taga-Children's Joy Foundation. Kaya lang, wala tayong license to operate, wala tayong permit to operate. Ang turo ni Pastor, no? Talagang sumunod to the latter sa lahat ng alituntunin, batas man yan ng Diyos o batas ng tao. Ito maiksian lang, gusto ko lang makiusap. Pakiusap doon sa ating mga kaibigan sa social media. Isigaw nyo po ito sa inyong Facebook, kung kayo ay may Twitter, kung kayo may TikTok. Wag naman wala kayong konsensya itong gobyerno natin. Mga bata po ito. And tulungan nyo po kami na isigaw natin ito. Ikalat natin itong ginagawa. Hindi binigyan ng permit. Wala nang lisensya. Paano pa yan? Wala na, i-dissolve yan. Sasarahan yan. Kasi pag tumanggap tayo ng donation, hindi naman tayo DILG. Natanggap tayo. Malalagay pa sa alanganin. Pakiusap lang, pakikalat po natin. Anong tawag nito? Kaya nga, yung mga nag-comment, Boss Dada, siguro, kanya-kanya na lang tayong tulong muna ngayon, no? Kung may lumapit sa inyo dyan, tulungan nyo personal. Tulungan nyo na lang ng personal. Kasi, even as much as we want to, no? Na ipagpatuloy yan, Visayas, Mindanao, Luzon, US, at iba pang lugar. Africa, unless we will get some other permits doon, no? Pwede. Pero sa Pilipinas, wala na. Sarado na yung Cebu. Pero sa Visayas,
Yung dito sa Davao, malapit na rin. Yung Quezon City, sa Metro Manila, wala na rin. Kasi nga, baka gawin na naman kasi nilang issue pagka nag-operate eh. Oo, baka mamaya, papuntahan na naman ni General Torre yun. Oo, kaya nga, child trafficking na naman. So, yun po, kinalulungkot natin. Dito sa Davao City, siyempre, binibilang na rin ang araw. Malamang i-turn over na rin natin pabalik sa DSWD. Yung mga bata na dinala nila rito. Yes. At saka to, Sir Jay, Ilang mga bata ito? Coach Olive, ano ko lang to? Sige, Ito sige. ay 16 na mga kabataan aging from 9 to 19 years old. 6 po sa mga ito ay merong developmental delay and for transfer na po sila sa ibang facilities. Yung 9 naman po na normal na mga kabataan, they will be reintegrated back to their families. Kids from other centers were transferred to other facilities. Kaya yung mga kabataan na ito na naging close na sila doon, nag-iiyakan ngayon, mantaki mo, kailangan mo silang paghiwa-hiwalayin. At nakikita lang natin sa pelikula yung At saka ganitong yung mga instances eh. At saka yung nasanay sila, kumakain sila sa oras ngayon, napapaliguan sila, yung hygiene nila, yung health nila, yung dissenting pananamit, at saka pag-aaral, no? Para Kaya ako, din, talagang, sa totoo lang, kulang na, nakakahiya man, pero ako'y naiiyak na. Totoo yan, Kasi, Sir. Pagka mga bata kasi, iba usapan to eh. Ako po ay isang social worker. Ang unang trabaho ko, na naging trabaho ko sa gobyerno, ay bilang social worker ng kagawaran ng kagalingang panlipunan at pagpapaunlad sa English Department of Social Welfare and Development. Rizal Tiberos. Damandam ako yan, nakikita ko yan araw-araw. Nandyan unang assignment ko sa Turil, sa Agdao, both sa children and out of school youth. Kaya nung narinig ko, hindi ko pa alam noon na hindi pala nabigyan na ng permit yung Children's Joy Foundation. My concern, my immediate concern nung nagkaroon ng freeze order is, how will these children eat? Yes. Tsaka ito parang pinutol na nila yung pangarap. Ng mga bata. Parang dinisappoint na nila yung mga bata. Bibigyan ni Pastor ng magandang buhay ito, Master Judea. Yun nga eh. Yun nga, di ba? Parang dinisappoint na nila. Maagang-maaga, yung pangarap ng bata, yung magandang tumatakbo sa isipan nila, napalitan na ng puot na naman ngayon. Pero, sa mga kabataan na to, Sir Jeff, kasi bilog ang mundo, tulad sila sabi natin kanina. Huwag po kayong mag-alala, at sana makatiis po kayo ng ilang taon at ako ay naniniwala na magkakaroon tayo ng leader na makatao. Yung talagang mag-aalaga sa inyo. Lobi nawa ng Panginoon, no? Oo, sana. Si Lord na bahala. Kasi ito kasi pagkabata ang usapan, medyo nakakanginig ng laman. Ang problema nga natin dito, hindi natin makita si Risa Hontiveros na kung ano-anong pinagsasabi tungkol sa mga kabataan. O eto, nangangailangan ng tulong mo. O, ba't di ka nagsasalita? Chairperson siya ng Children, Women and Children's Committee. Wala, pero wala. Alam mo, hindi man kasi ako wala akong believe doon sa dahil ibang mga kwento na tatanggap ko, alam mo naman, meron tayong mga inside information na yung ibang mga senador, congressman, gumagawa ng committee hearing para magkapera. Yun. Oo. Pagka hindi ka nagkamakross, tutuluyan ka. Kasi tingnan mo, tingnan nyo yung mga lumalabas ng litrato ngayon, di ba? Investigate siya kay Alice Go. Pero chami-chami sila sa litrato. O, di ba? O, di ba? Yung kachika-chika pala niya. Kachokaran pala yun, kachokaran pala. Kasi kung totoo na nagninegosyo ng Pogo si Mayor, napakadali niyan. Magkano pa kailangan niyan? Alam mo sa sindikato, ang tagal kong kumover bilang police reporter. Sindikato simple lang yan. Tanong mo nga dyan kay Hepe, magkano kailangan niya? Para wala na maraming arte, bigyan nyo na. Pero ito, Sir, Jerjay, para maliwanagan lang natin mga kababayan, ito kasing Pogo, parang isinisisi na naman sa kay Duterte. Nako. Yung Pogo, Sir Jay, kailan ba nag-umpisa? 2008.
Nag-umpisa na. Panahon pa ni Gloria. Oo. Oh, bago pa magpresidente si Pinoy. Sa Pinoy, may pogo na. Oo. Pero, isinisisi nila kay PRRD kung saan si PRRD niregulate ito. Kung Oo. ibig sabihin ng niregulate, Inayos. nagkakaroon ng pera ang gobyerno dahil sa pogo. Nung Correct. dati wala. Na puro under the table lang, pinapayaman yung mga mayor, congressman, and all that. Pagkatapos, nawala si PRRD. Oo. Ang ginawa ng kasalukuyang administrasyon, ni-regulate nila yung 40 lang yata, out of the 400. 40 lang. Okay. Tama Ngayon, yun. dahil may contact naman tayo sa ngayon, yung the rest, pinabayaan nilang mag-operate ng illegal. Ano ibig sabihin nun, Sir Jay? Kasi meron ng patong. Naku po, delikado. Meron butas. Maraming yung mayaman, Ang no? butas dyan, naglalaro sa 200 million buwan-buwan. Naku. Grabe, malaki yan, ha? Oh. Oh. Pero ito, gagalitin ko pa kayo. Kasi Bakit naalala naman? nyo Huwag natin, naman, oh. masamang balita ito. Kasi yung mga kabataan, hinahayaan nilang mapabayaan. Yes. Samantalang mag-aalaga tayo ng galing labas. Ito, mas lumalalim Galing labas? ngayon ang katanungan ng isang political strategist sa Marcos administration kasunod ng pagpayag sa hiling ng Estados Unidos na pansamantalang mamalagi sa Pilipinas ang mga Afghan refugees. Tanong nito, bakit laging pumapayag si Marcos Jr. sa hiling ng Amerika? Narito ang balita ni Carlo de la Peña. Yep. Pambubudol rin yan. Di ba? Hindi ko maintindihan, visa processing sa atin idadaan, ba't hindi sila mag-visa processing sa US? Di ba? Hindi kasi sila mag-visa processing doon sa iba nilang bansa sa Middle East. Bakit sa Pilipinas dadalhin? Kaduda-duda para sa political strategist na si Malu Tiquia ang pagpayag ng Marcos administration na tanggapin dito sa Pilipinas ang mga Afghan refugees habang pinoproseso daw ang kanilang special immigrant visa sa Estados Unidos. Nito lang Martes, August 20, naglabas ng pahayag ang Department of Foreign Affairs o DFA patungkol sa kanilang pagsang-ayon sa kagustuhan ng Estados Unidos na tanggapin ang mga Afghan refugees dito sa Pilipinas. Ani Tiquia, nakababahala ang pagsang-ayon na ito ng pamahalaan sa hiling ng Estados Unidos. Hindi ko maintindihan kung visa processing. Later on, pag hindi sasabi, magkaroon ng problema ng visa processing, housing muna, titigil muna dito. Nakapagtataka naman aniya kung bakit kailangan pang idaan ang mga Afghan nationals dito sa Pilipinas, gayong hindi naman daw maituturing na refugees ang mga ito dahil nagtrabaho sila para sa Amerika. Ito yung mga tumulong sa mga Amerikano eh. Kung hanggang ngayon hindi pa nila na-process ang visa ng mga tumulong sa kanila, may problema sila. At yun ay hindi problema ng Pilipinas. Oo, okay na tumulong, pero alamin na muna natin, sino ba yan tinatanggap natin? Ano ang assurance na makakapasok yan sa Amerika? Hindi man lang inisip ng mga nagdesisyon, paano ang Pilipinas dyan? Yun ang problema ko dito sa administrasyon na ito. Never inisip ang Pilipinas, never inisip ang Pilipino. Hinimok naman ni Tiquia ang Marcos government na linawin sa publiko ang kasunduan sa pagpayag na tanggapin ng Pilipinas ang mga Afghan refugees. Aniya, hindi maaalis sa pag-iisip ng mga Pilipino na matakot lalo't nanggaling ang mga ito sa magulong bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Yun, no? O, diba? Ano masasabi mo na, Sir Jay? Alam mo, ano yan eh, kumbaga parang tinapay yan, inopera mong tinapay, tapos hingi ng mantikilya, o tapos hingi ng kape. Kasi, matagal yung pagpuprosesong yan. Number one, tama si Professor Malu eh, na bakit mo dito ipoprocess? Eh, problema ng Amerika yan. Kung galing sila ng Afghanistan, ang lapit sa Pakistan, ang lapit sa India, ang lapit sa Bangladesh. No? All these things, kaysa ilipat mo pa yan papuntang Pilipinas, isasakay mo lang ng tren o ng ano land travel lang. So why the Philippines? Pangalawa, ang dami na natin problema, tumanggap pa tayo ng panibagong problema. Kasi pa habang nandito yan, sa pumayag ka't hindi, pakakainin mo yan. Correct. Meron na nga tayong nililibre ng kuryente at tubig na 19 na EDCA sites eh.
Tapos tatanggap pa tayo. 50,000 to, Sir Jay, no? Oo, initially 3, almost 400 yung darating. Oo. Pero 50 Initial lang yun. million. No? Baka magiging botante yan sa 2028. Pwede, no? O, mag-register na kayo dito. 50 mil dito, sayang. Di ba? Oo, kasi balita ko sa Amerika, ginagawa yata yan ngayon eh. Pwede. Noon, maintindihan Para natin yung nag-open sa sila ng border. Vietnam kasi nag-cross. Wala silang paglilipatan sa Bailan, sumakay sila ng mga bangka para makarating sa Pilipinas, sa Palawan. Kaya in-accommodate natin yon sa kahilingan ng United Nations, hindi ng Amerika. United Nations. Ng United Nations. Pero yung kultura nun, Sir Jay, halos malapit sa atin. Hindi mahihirapan mag-adjust yun sa atin. Ito, malayong kultura nito. Malayo. Sa galing to sa gera. May mga topak itong mga to, sigurado. Kaya delikado talaga tayo rito. Ang iba dyan, psychologically challenged, ang iba dyan, mentally challenged. Tsaka hindi natin alam kung lahat ba ito ay talagang totoong refugees. Baka mamaya mahaluan pa yan. Meron yan. May Al-Qaeda. Kahit naman yung sa Taliban. Japan, no? Mga Taliban. Malulusot at malulusot 50,000. Eto pala mga to, ito yung mga galing ata gumawa ng bomba from scratch. Nakagawa sila ng bomba. Di ba paano tayo niyan dito sa Pilipinas? Kasi ano ito, batak na batak ito sa, hindi sa drugs ha? Sa gera. Kasi Cold War pa lang, US versus Russia, apektado na-involve na sila hanggang sa nakalaban na nila yung... Pero Sir G, Afghanistan, opium. Malakas ang opium dito. Diyan ang gagaling yung karamihan ng yung Afghanistan, Cambodia, Laos, Myanmar. Lahat ng opium ng Amerika dyan. Kaya pag nanood ka ng mga pelikula nila, Rambo na kung ano-ano, opium. Yung mga clear and present danger. Dyan. So, medyo nakakatakot itong mga to. Habang itong mga kabataan natin dito sa Children's Joy Foundation. Sa kanila, ordinary yung opium. Lahat sila yumuyup-yup. Sip mo yan. Sabi ko nga, yung mga taga Children's Joy Foundation, nawawalan sila ng mga tahanan, ibabalik sila sa kanilang mga pinanggalingan, tapos eto namang hindi dahil sa ayaw natin, kundi ginipit tayo ng gobyerno. Ginipit ng gobyerno, tapos ito namang gobyerno natin tatanggap ng mga dayuhan na maninirahan dito sa atin. Hindi natin sure kung ito ba ay pag hindi na-approve ang visa nito, saan na to? Yalang ibalik mo pa sa Afghanistan to. Dito na sa atin. Pag-stay na yan sa Dito na yan. Budol. Dito na yan. Budol na malupit ito. Malamang, ito ay pagpapabango na naman sa US at hindi natin talaga malaman kung bakit kailangan natin humimod ng puwet ng US Di ba? Pero nabuhay naman tayo na wala ang US. Matagal na panahon. Mabalik tayo sa Children's Joy Foundation. Sige. Kung sino man po ang may pakana nitong kahayupan na ito, sana po nakakatulog kayo ng mahimbing sa gabi habang naka-aircon kayo, masasarap ang mga kinakain ninyo. Etong mga kabataan na dapat magkakaroon, mabibigyan ni Pastor Apollo Kibuloy ng magandang kinabukasan, ay wala na. Magsasara na po at sarado na po ang Children's Joy Foundation at ito pong mga kabataan na ito ay talaga namang hirap na hirap sa ngayon. Again, ito pong Children's Joy Foundation, yung DSWD po mismo ang nagdadala dito ng mga bata, yung mga napupulot nila sa kalsada, dito nila dinadala. Actually, may si Senator Gatchalian ng DSWD, meron siyang isang napulot na bata na dito niya dinala. Secretary. Secretary ng DepEd. Oo, dito din niya dinala sa Children's Joy Foundation. And since 1998, marami na pong natulungan ng mga kabataan itong Children's Joy Foundation. Talagang si Pastor Apollo Kibuloy, malapit talaga ang puso niya sa mga kabataan. Dahil siya mismo, nung siya'y bata, nakaranas din po siya ng sobrang hirap ng buhay. At ayaw po niyang maranasan ng mga kabataan yung naranasan niya nung siya ay struggling pa, nung siya ay maliit pa. Kaya ito, ganun ang ginagawa ni Pastor Apollo Kibuloy dito. Tinutulungan niya itong mga kabataan na ito na makaranas ng patas na opportunity. Nakatulad na meron sa mga anak ninyo, na mga nag-aaral, na may mga bubong. Kasi meron pa dito, Sir Jay, na yung mga magulang niya, hindi na sila kayang alagaan sa sobrang hirap ng buhay. Nandito sila. Ngayon, kailangan silang ibalik sa parehas ng mga magulang na yun. Pati magulang nakupkup. Ngayon, pati magulang ilalabas. Imagine. So, yun ang talagang... Kasi ayaw naman natin tayong to be accused of harboring, anong tawag nito, tapos violating laws, no? Kasi nga, isa yun sa turo sa Kristyanismo
sumunod sa lahat ng alituntunin at lahat ng batas. No? Yan nga yung sinasabi, Sir Jay, na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. At isipin mo itong mga to, kung hindi mapapakain ng maayos, hindi matuturuan, hindi mabibihisan, ayun, yun ang nakakatakot dyan. Baka mamaya, nagpupulburon na yan. Diba? Hindi natin masisisi yung bata eh. Yung Kasi mga pagka troll hindi- nagsasabi, may mga sinasabi yung troll na, kala ko pa madaming pera yan si Pastor, ba't hindi niya kayang buhayin yung mga yan? Hindi Wala nga nga po pwede. permit, bawal nga po. Kaya nga po magsasara. Hindi pera Kasi pinag-uusapan walang dito. permit. O kaya pong buhayin talaga yan. Ang problema, panibagong kaso na naman yan na masisilip nila kung ipipilit Ano ng pangalan ano ng yan. troll na yan? Bobo. Oo, mga pol-pol talaga Jared itong ba mga- pangalan niya? Jared, grabe. Jared ba? Kanina pa natin Pangalan na. pinapaliwanag itong mga to talaga. Alam mo, magkakaroon kayo ng Ilang taon na argumento. nagpapaliwanag hanggang ngayon, di pa nyo naintindihan hina. yung... At isa pa, Kapareho nung ano, sasabihin nila, hindi, surrender kasi ninyo yan si Kibuloy kasi may warrant. Tanga at kalahati. Sinasabi na ilang beses ng paulit-ulit sa ilalim ng batas, meron pa siyang karapatan, i-appeal. Yung Correct. appeal, yung motion for reconsideration, nandiyan sa DOJ, Yan. inupuan nung naghihinalong DOJ secretary. Oh. Tsaka naka-freeze yung asset, di ba? Oo. Wala talagang pera, naka-freeze nga eh. Kung wala lang aberya, walang problema eh. Dadagdagan pa yung mga Tsaka ito, bata na yan. Sir Jay, Ozoli, Boss Dada, ito nakakalungkot eh. No? Kasi kung sino pa yung may magandang vision sa mga kabataan, magandang vision sa Pilipinas, katulad ng nation building, siya pa yung ginigipit. At ito biruin mo, siya po ang isa, naging dahilan para makaupo dyan sa Malacanang, ngayon nasa Malacanang ngayon. Di ba? So, napakatindi. Wala talagang utang na loob. Itong utang na loob, ito ang pinaka-importanting traits ng mga Pilipino. Pero ito, ang wala. Itong nasa Malacanang. Alam mo, bago tayo maghiwa-hiwalay, ako na nalulungkot lang. Kasi nabanggit nyo kanina yung utang na loob eh. Ako kasi marami akong alam na kwento tungkol sa paano ginawa ni... Ako, saksi lang ako eh. Kasi kami, kahit na hindi kami member ng Kingdom of Jesus Christ, dito sa Davao kasi, ang concern mo, inaalam mo rin kung ano nangyayari sa kapitbahay mo eh. Ganun kami nung hindi pa, halos magkakakilala kami lahat dito, pati nagtitinda ng sigarilyong smuggle. Kilala mo yan. Kung sino may tinda ng ganito, sino may tinda ng ganyan, kilala mo yun. Kaya nalulungkot ako, lalo na itong kinasapitan ng isang kaibigan. At ako naman, hindi ko naman tinatanggi kaibigan ko si Pastor Kibuloy. Isipin mo, kukup-kupin niya. Pakakain niya, bibihisan niya. Pag-aaralin niya. Pagkatapos niyang pinag-aral, hindi lang sa ordinaryong elementary, high school, college, ginawa pa niya abogado. Nung maging abogado, sa tuwa ng matanda, binigyan pa ng sasakyan. Grabe. And these are the very people na nagtaksil at ngayon nagdidemanda kay Kay Pastor. Kay Pastor sa Amerika. Okay. Ito yung lumayas. Yan yung napag-usapan natin kanina. Ito yung lumayas dito. Pagkatapos, yung Nepalese. nakapag-asawa ng ng Pilipino. Kaya nga sa Batanggenyo, ay siya, ay lahat ay ginawa na yan. Ginawan pa ng kahindot-hindot eh. Oo naman. Mangga rin, mangga. I mean, katangian na ng ngayon yan eh. Yung mangga. Mas grabe yung mangga. Kasi buong Pilipinas ang involved dun eh. Ayun. Ginamit mo yung tao, ginamit mo, pagkatapos isusubo mo yung kinabukasan ng 110 milyong Pilipino. Yun, wala kapatawaran yun. Na hindi naman dapat mananalo kung hindi tinulungan ni BP Sara. Hindi nga nanalo Vice Presidente. Presidente pa. Ayan. Sige, mag-final statement na tayo dahil meron po tayong press conference ngayon, mga siguro 30 minutes from now. Abangan nyo po lahat ng mga nanonood dito sa YouTube at sa mga Facebook pages namin ni Coach Oli at ni Banat Bay. Meron po tayong press conference ngayon. Pag-uusapan po natin yung mga naganap dyan sa Senado. At mag-abang din po tayo dahil meron po tayong panibagong balita na ipagpapatuloy daw po nila either alas 12 ngayong gabi or alas 3 or alas 4 ng madaling araw yung kanilang pagsaserve ng alias warrant of arrest. Again, General Torre, nakaredy po kami, nag-aantay po kami. Actually, 1 linggo na po namin inaantay yan.
wag lang po kayong magkakamali na magtanim-tanim, wag lang po kayong magkakamali na lalabag doon sa Ilagay protocol. lang sa ayos. Oo, ilagay nyo lang po sa ayos dahil po maayos po kayong haharapin ng mga taga rito. Nagawa pong mapayapa ng mga taga-NBI yung sisilbi ng Elias Warat. Sana po ay tularin po natin. Nandito po kami nakabantay at lahat po ng mga kilos at galaw ninyo sa pool ng lente ng ating camera. So, yun. Okay. So, yan. Once again, General Torre, isang linggo na po kami naghihintay. Tuloy nyo na. Pero, sa mahinahon na paraan. Kasi po, mababait ang tao sa loob. Ulit-ulit po namin sinasabi ito. Idaan lang po natin sa tama. Idaan lang po natin sa tamang proseso, sa legal po. At ito nga pakiusap ko na rin. Dalawa lang po ang pagpipilian natin dito sa mundo. Yung gumawa ng tama at gumawa ng mali. Nasa inyo na po yun. Kung ano po ang pipiliin nyo doon. Ako'y nagpapasalamat na inyayahan niyo akong maging bahagi ng Banateros ngayong gabi. Our pleasure, Sir Jay. Hindi po si Banat Bay, bagamat kalbo rin. Si Jason po inyong nakasama. Magandang gabi. Okay. Ayun, sa mga naghahanap po kay Banat Bay, kasi yan po ang nagiging komentaryo kanina, siya po ay may sakit. Sabihin ko na para hindi paulit-ulit, dahil laging hinahanap sa mga live namin dito sa SMNI, hinahanap si Banat Bay. Malay natin, sa makalawa, katlong araw, makasunod dito si Banat Bay sa pagkanyang paggaling. Abangan po natin dahil may mga bago po tayong balita mamaya sa presscon. Abangan po natin lagi, gabi-gabi, ang Banateros dito lang sa SMNI, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. Ako po si Coach Oli. Ako naman, si Master Judea. Ako naman po si Boss Dada. Jason po. Para sa Diyos at Pilipinas na ating mahal.